Matapos ibasura ng DOJ ang patong-patong na reklamo laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue, emosyonal namang nagkilos protesta ang ilang magulang ng mga namatay umano sa Dengvaxia. Nakatutok si Maki Pulido. Nakaluhod lumapit ang ilang mga magulang ng umano'y Dengvaxia victims sa tanggapan ng Department of Justice sa Manila. Maawa kami, tulungan niyo kami. Hindi kami payagan, may sinong mabuhay ka kalaman. Emosyonal ang mga magulang matapos iatras ng DOJ ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary at ngayon Congressman Janet Garin at iba pang respondents. Sabi ng DOJ, hindi may uugnay ang pagkamatay ng mga bata sa itinurok sa kanilang Dengvaxia vaccine at nasunod ang tamang proseso ng ipatupad ang vaccination program. Hindi ito matanggap ng mga magulang ng mga namatay na bata. 13 years old ang panganay ni Angelica nang mamatay noong 2018. Tumirik yung mata, hindi na po talaga mapikit, as in po talaga. Nagtatatalon siya, sabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko, Mama. Puro ganun lang po talaga sinasabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko, Mama. Pagka ano lang po, saglit lang, oras lang po, bigla po siyang natumba, tapos nagsesure po siya. 11 years old naman noon ang bunso ni Virgie. Minsan na po, binata na po siya. Di po ba? Sana po, nag-aaral siya ng maayos, pero nasa na po siya, wala na po siya. Naghain ng motion for reconsideration ng Public Attorney's Office at iginiit na batay sa pag-aaral ng kanilang forensic team, Dengvaxia ang ikinamatay ng mga bata. Nakikiramay daw si Congressman Garin sa mga namatayan ng anak. Pero pinapaasa raw sila ng Public Attorney's Office na may makukuha mula sa drug manufacturer na Sanofi Pasteur. Napatunayan na nga raw na ibang sakit ang ikinamatay ng ilan sa mga bata. Kahit daw World Health Organization sinabi nang hindi totoong pwedeng ikamatay ang Dengvaxia vaccine. Mas nagiging kawawa pa talaga sila kasi nagiging justification for the excessive expenditures that the Public Attorney's Office and our government is continuously having, no, dahil sa case build-up. So 7 taon na ito, hanggang ngayon puro case build-up pa rin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Public Attorney's Office ukol dito. Ibinunyag din ni Garin na noong Administrasyong Duterte nilapitan siya ng ilang kilalang abogado para lumagda sa isang affidavit. Di pinangalanan ni Garin kung sinong abogado pero nakasaad daw sa affidavit na pinapapirmahan sa kanya ang alegasyong pinilit ipatupad ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang vaccination program kahit na hindi pa tapos ang clinical trial. Tumanggi raw siyang lumagda dahil wala raw katotohanan ang nilalaman ng affidavit. They were forcing us to be state witnesses against the former president. Kumbaga, paano namin maisasalba yung sarili namin? Kung basahin mo kasi affidavit, parang kumbaga 25% lang doon yung totoo. So paano naman kami pipirma noon? Nung hindi kami pumayag, ang ginawa ng DOJ, kami ang kinasuhan. Natanggal si Pinoy. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng DOJ at ng pamilya Aquino ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kalaboso sa Pasay ang isang Vietnamese at kasabwat niyang Chinese na nagde-deliver umano ng 100,000 pisong halaga ng ecstasy at ketamine. Para maikubli ang operasyon, ibinabalot umano nila yan sa pagkain at gumagamit ng lehitimong delivery rider. Nakatutok si Ian Cruz. Tiklo sa isang operasyon ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang Vietnamese national bunsod ng pagtutulak umano ng drogang ecstasy at ketamine sa Pasay City. Tinawag ngang Extra Rice ang maliit na balot ng bigas na ito na ginamit umano ng suspect para ikubli ang binebentang drogang ecstasy. Tinatayang 100,000 piso ng ecstasy at ketamine ang nasabat ng mga otoridad. Naaresto rin pati na ang lookout umano ng Vietnamese na isang Chinese national. Ayon sa NBI, ang modus ng suspect, isama sa pagkain ang binebentang droga sa mga kapwa banyaga dito sa bansa. Usually kasi yung mga customers nila nasa mga condominium units, so yung pag-deliver nila, parang pagkain lang na dinideliver nila or bigas lang, pero actually may droga yung laman. Kahit nga raw ang TNVS at mga lehitimong delivery riders nagagamit sa pagde-deliver ng droga dahil aakalaing pagkain lang ang naibuk sa kanila. Hindi nila alam na
yung dala-dala nila ay droga yung laman. Kasi pagkabigay sa kanila, makikita mo talaga pagkain or bigas. Pero pag thoroughly chinek mo yung laman nun, may droga. Una nang naaresto ng NBI ang isa ring Vietnamese national na ang droga itinago naman sa kanin o ang extra kanin. Iisang grupo lamang daw sila ng bagong naaresto. Isa pa sa inaalam ng NBI kung dati bang mga nagtatrabaho sa Pogo ang mga banyagang nagtutulak ngayon ng extra rice. Yun yung isa sa tinitingnan naming na anggulo na baka nga wala na silang sa Pogo, dito na sila nag-ship sa droga. Ipinagharap na ang Vietnamese sa Chinese national ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinikap naming makuha ang panig ng suspect sa pamamagitan ng isang interpreter. Em bán thuốc này bao lâu? He did not say anything. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Double fun and good vibes ang hatid sa unang pagtatambal ni Reese Witherspoon and Will Ferrell para sa kanilang romantic comedy film na tumalakay sa kakaibang sitwasyon sa isang kasalan. Ang laughter-filled interview sa report ni Lin Ching. Anong gagawin mo kung mangyari ito sa'yo? I'm checking into the bridal suite. My sister is getting married this weekend. I think there might be a little mistake because my daughter's getting married. Oh no, we've double booked your weddings. What? Yan ang simula ng Comedy of Errors na You're Cordially Invited, starring comedy geniuses Reese Witherspoon and Will Ferrell. Let's get something straight. If I look out on that dock and that bride's not my baby girl, that bride's going in the lake. I'm gonna kick your ass. Nakakwentuhan natin si Reese at Will na first time palang nagtambal sa iisang pelikula. Now, you're just like a force of comedy. You're like a comedy But so is she. wall. That's why people are going to see this movie and reminded as to how funny Reese Witherspoon is. I'm sorry. Thank you. Get ready. It was really fun. Yeah. Getting to work opposite, just basically anything Will would do. It's just amazing. It was really, really fun. The dance he does with his daughter to, what was that inappropriate song? Islands in the Stream. Yeah. Right. It's so uncomfortable. Yeah. It's so cringy. It's amazing. Sa dami ng ganap sa mga kasal and other family gatherings, ano ba ang tips nila for surviving one? I have to learn to just stay quiet and not offer my opinion. And maybe realize that it's just a finite amount of time. Yes. It'll be over soon. That's right. Don't take it too seriously. That sort of thing. I focus on the grandparents too. Because, it's their time to really enjoy the family, so I try to focus on their experience. Now, your characters, Margot and Jim, would do anything for the people that they love. Who would you do everything for? I'd do anything for my kids or my mom or my family. Yeah. Family. I would do anything for my dogs. Lin Ching updated sa Showbiz Happenings. Mahigit 24 oras nang inaapula ang sumiklab na grass fire sa bayan ng Carasi sa Ilocos Norte. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nagsimula ang grass fire na tanaw pa hanggang sa kalapit na mga bayan ng Pidig, Dingras at Solsona. Ekta-ektaryang lupa na ang nasunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy dulot ng malakas na hangin. Hirap din ang mga bumbero sa layo ng lugar. Sa ngayon, may 5 heli bucket nang ibinagsak para makatulong sa pag-apula. Inaalam pa sa hilang apoy. Hindi sa yero kundi sa mga trapal pa rin sumisilong ang ilang pamilyang hindi pa nakakabangon sa hagupit ng Super Typhoon Pepito sa Aurora. Sa pagpapatuloy ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, 100 kabahayan doon ang hinandugan natin ng roofing materials. Haligi na mula sa nasirang kubo, dingding na mula sa pira-pirasong kahoy at kawayan, at bubong na gawa sa trapal. Yan ang diskarte ni Jason para lang may matirahan ang kanyang pamilya matapos padapain ang kanilang bahay ng Super Typhoon Pepito sa Dipakulaw sa Aurora.
Hindi kasi sapat ang 450 pesos na kita niya kada araw sa construction para makabili ng mga materyales. Yun ang yung mga bata. Talagang naawa ko, malamig sa gabi. Ang ginagawa ko na naman, binabalot ko lang silang kumot. Dahil kulang pa ang kitang 10 piso sa kada walis tingting na kanyang nagagawa, hindi rin daw mapaayos ni na Donalyn ang kanilang bahay. Isang bahagi nito ang tinapala ng trapal matapos liparin at mabutas na bagyo ang kanilang yero. Hindi na po namin alam kung saan po kami kukuha ng pangpalit. Mga nyug po namin, nasira po lahat. Sa pagpapatuloy ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation sa probinsya ng Aurora, sa barangay Ditawini, dinalungan naman tayo na bahagi ng mga yero, kahoy, plywood at iba pang roofing materials. Sinamahan na rin natin ito ng bigas, mga grocery at hygiene kit. Part of our projects talaga at aming advocacies is helping communities that were devastated by natural calamities. May it be by typhoons, by earthquakes, or pagputok ng bulkan. Sa kabuuan, 100 bahay na partially damaged ang ating napagawa sa Aurora. Sa GMA Kapuso Foundation po, maraming salamat po sa napakalaking biyayang tulong sa amin. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Samantala, sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental, tuloy-tuloy din ang paghahatid ng tulong doon ng GMA Kapuso Foundation, katwa ang 3rd Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines. Nagbigay tayo ng mahigit 300,000 N95 masks sa mga rural health unit ng La Castellana, La Carlota at Bagos City para sa mga residente bilang proteksyon sa volcanic ash. May iniimbestigahan na ang mga otoridad na posibleng sanhi ng salpukan ng pampasaherong eroplano at Black Hawk helicopters sa Amerika. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sadly, there are no survivors. Our prayers are with you now, and in the days to come, we'll be working very, very diligently in the days. Ito ang inanunsyo ni US President Donald Trump. Wala pang 24 oras na search and rescue operation matapos ang banggaan ng pampasaherong eroplano at US Army Black Hawk helicopters sa Amerika. 64 ang sakay ng American Airlines Bombardier jet at 3 ang sakay ng US Army Black Hawk helicopter. Kabilang sa mga nasawi ay mga figure skater at mga individual mula sa Russia, Germany, China at Pilipinas. Ang mga sandaling nangyari ang trahedya na record ng air traffic control. S2 Project, CRJ in flight. S2 Pop, F1 is CRJ. Did you see that? Yep, we saw it. And everybody just hold your positions, please, on the field right now. I just saw a fireball and then it was just gone. I haven't seen anything since they hit the river, but it was a CRJ and a helicopter that hit. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng insidente. Sabi ng militar, 200 feet ang maximum altitude para sa rutang tinatahak ng helicopter, pero posibleng mas mataas ang lipad nito. Ayon sa Reuters News Agency, nangyari ang banggaan nasa mahigit 300 feet sa ere, batay sa flight tracking website na Flight Radar 24. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. And for some reason, you had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. The military does dangerous things. It does routine things on the regular basis. Tragically, last night, a mistake was made. And I think the president is right. There was some sort of an elevation issue. Nakuha na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng pampasaherong eroplano. Inaasang may mailalabas na preliminary report sa insidente sa loob ng 30 araw. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang nangyaring banggaan sa Amerika posible raw mangyari sa anumang airport sa mundo
maging sa Pilipinas, lalo kung hindi masusunod ang itinakdang ruta. Meron din daw dapat sinusunod na lateral at vertical separation. Separated sila by altitude. Kung ang isa ay nasa 1,000, yung isa probably nasa mga 500. So separated sila by 500 feet. At meron din pong separation na lateral, yung pong tinatawag na kung may leading traffic, ang susunod na traffic sa kanya mga 5 miles away. Ang NAIA at ang Villamor Air Base pareho lang ang ginagamit na runway ng commercial planes at Air Force. One runway, one frequency, one language. So ibig sabihin po niyan, kapag sila ay nag-broadcast, lahat po ng traffic within the vicinity of that aerodrome, alam po nila kung ano ang nangyayari. Covered yan ang visual flight rules for day as well as night. And then, particularly dito sa mga helicopters natin, visual flight rules for day and night. And then, they're also trained for instrument flight rules. And then, meron pa tayong added training for night vision goggles flying. Kaya mahalaga raw na natitiyak ang mga kakayanan, hindi lang ng mga piloto, kundi maging ang mga air controllers. When it comes to technology, hindi naman po tayo behind talaga. Though we still have room for improvement. Marami pong programa na dapat natin ipatupad. May mga instrumento po tayong kukunin. In a matter of 2 seconds, nag-update po ang position ng mga aeroplano. So by doing so, mas makaka-predict tayo kung ano po ang direction o kung ano ang ginagawa ng aeroplano. Nagdi-deviate ba siya o sumusunod siya sa instruction. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.